Good day guys! Another day, another repair. Today, meron tayong i-repair na Acer Nitro 5. Okay? Itong Acer Nitro 5 na to is no power. Pinadala lang to ng co-technician natin from mall. Ang sabi niya, "Sir, baka pwedeng humingi ng tulong." Yung kliyente, nagpapalit sa kanya ng keyboard. Yung kliyente may dala ng keyboard. Kung mapapansin natin, bago yung keyboard niya rito. Ngayon, dala ng kliyente yung keyboard. Dahil estudyante, pinagbigyan nung co-technician natin. Ngayon, ang ending, worst case. Bakit? Nangyari, ang tagal nilang trinabaho sa shop, tines, working lahat, okay naman lahat, and then binigay sa customer. Pagbigay sa customer, paglabas ng customer, okay, close niya lang yung laptop. Sabi niya, okay na yan sir, daling ko na palabas. Pak. Pagdating sa parking lot, sinutdown yung laptop. Before niya i-shutdown, nangamoy sunog na yung laptop. So, paanong nangyari? Anong nangyari? Di ba? Ang tagal tinis sa shop, okay yung naging replacement ng keyboard, nailagay lahat ng maayos, pero out of nowhere, biglang nangamoy sunog yung laptop. Bubuksan na natin tong laptop na to. Buksan na natin yung Acer Nitro 5 na laptop. So, ipiphysical check na lang natin to. Nakabaklas na rin yung battery niya. Okay, dahil no power to at all, may mga burn sign na. Ayan, kung mapapansin nyo, tinanggal na rin niya yung IC. Mamaya ipapakita ko sa inyo na malapitan kung ano yung mga natunog, tsaka yung nasira at yung ano yung possible na pwede nating gawin. Mula na nating i-disassemble tong laptop na to. Okay, napulot ko na yung motherboard niya ng Acer Nitro 5, so i-check na natin to. Yung diagram na sinusundan natin, ito yung nasunog, ito yung motherboard niya. So susubukan lang natin ha, i-check lang natin kung mare-repair pa natin tong gantong unit. Isolate natin tong board niya. Ito yung coil niya. Itong PJ1101. PJ1101 sa schematic natin. Papunta siya ng PCH. Okay, so ito, PCH. Magpapalit talaga tayo nito. PCH na yan. Meron naman tayong stock na mga yan. But the problem is ito. Ito, sana may balik natin to. Pero subukan natin kung may babalik natin to. Isasalang na natin siya sa revolving machine. Kailangan nating i-pull out yung PCH kasi shorted nga siya. So, hopefully, sana pag pull out ko ng PCH, magbago yung reading ng processor natin. Kasi ang kinakakaba ko rito, kung ma-pull out ko yung PCH at 0-0 pa din ang reading ng processor natin, useless ang gagawin nating PCH replacement. Kasi even though napalitan natin yung PCH niya tsaka yung 3 volts IC niya, hindi pa rin magdi-display yung unit niya even though na mag-on. See guys, ito na yung PCH ni Acer. So na-pull out na natin siya. So yung PCH na sira niya. So hopefully sana pag pinalitan natin to tsaka yung IC, bubuuin ulit natin yung nasirang pad kanina. Buuin ulit natin yon. Good sign to. Good sign. So ibig sabihin, kaya siya nag-short kanina kahit wala na yung PCH, may nakadikit pa rin na LED. Wala nang short, i-clean na natin ng maayos tong pad ng PCH. Shorted din yung processor coil niya, 0-0. So, may chance kasi na pwedeng mabuhay, may chance na hindi. Ito na siya. And then, ilalatag na lang natin siya sa revolving machine natin para ma-check natin kung gagana siya after ng lagay natin ng PCH. Naikabit ko na yung PCH niya na bago. And then, ang problema na lang natin next is yung IC na na-burn. May kabit tong IC na to para may mag-supply ng 1 volt. Kinakabahan ako guys kasi gusto ko siya matulungan talaga yung technician natin sa mall na yon. And then, malaki-laki kasi ang abono niya dito sa unit na to.
Sa 1.8, 324. Sa RAM coil, 140. Kinakabahan na ako guys. Naibalik ko na, nailagay na natin yung PCH, napalitan na natin yung first MOSFET, nakapagpalit na rin tayo ng IC na magpapa-on dun sa PCH natin. Kaso kinakabahan na ako kung mag-on siya. Subukan ko siyang partial assembly. Nako, kung mag-on siya kasi hindi ko guarantee kung mag-on siya dahil mababa ang resistance ng processor natin. So, kapag ito hindi nag-on, sayang lahat ng pinagpaguran natin. Also, sayang yung pera, sayang yung pyesa, sayang yung panahon, mag-aabono yung kaibigan natin technician. Ako na. Okay. Habang nakasalpak yung charger natin, check ko muna kung may voltage tayo. Meron tayong voltage na 19 volts. 25 volts yung gate natin. Umikot yung fan. Namatay. Yan! Nag-on po! Nag-on! Natulungan natin yung... Masaya ako guys kasi isayang yung pera, yung pagod na binuhos natin dito. Matutulungan natin yung kaibigan natin technician. Bubuhin ko muna guys, ha? Bubuhin ko muna. Bubuhin ko muna. Woo! Natin to guys. Power on. Ayan, makikita natin. Naikabit ko na yung M.2 niya. Wait lang natin to guys. Okay, nag-on na siya. Tapos kailangan mag-load na to sa Windows. Ayan. Kita nyo, loading na kay Sir Harold Anthony. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Nga pala, medyo kakaba-kaba din to, tong repair na to. Kasi yung kaibigan natin technician from Manila, hindi na siya mag-aabono ng ganun kalaki. Pero guys, isipin nyo, yung kliyente may dalang pyesa ng keyboard, nagpapalit sa kanya. Oras nilang tina sa loob ng shop, walang issue. And then nung si client nagpunta na ng parking lot, biglang nangamoy sunog yung laptop. So shits happen minsan. Natapos yung video natin. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you. Mabuhay.